Alright mga amigos, matapos mag-viral kamakailan si Adrian the Problem Broner dahil sa pangungutang nito ng pamasahe o pang-Uber pa uwi sa isang cameraman ng isang sikat na influencer, tila naka-bounce back na ngayon sa pagkakalugmok ang former 4 Division World Champion. Nito mga nagdaang araw kasi naging abala si Broner sa pagsama sa mga live stream ni Dean the Great at gumawa na rin siya ng kanyang sariling channel para sa kanyang mga content creation. Sa kasalukuyan may 11k followers na si Broner sa Kick.com at masaya nga po siyang ibinahagi ang kanyang unang sahod bilang isang content creator. Heto po't panoorin natin si AB. That's how you feeling, gang? That's how you feeling? Oh, we back. We back. If feeling it. Samantala sa iba pang balita, ang boksingero naka-upset nga po kamakailan kay David Morrell na si Zach Shelley. May kartadang 17 wins, 3 losses, 1 draw with 9 knockouts. Tina-target ngayon si Saul Canelo Alvarez. Ayon sa ama ni Zach Shelley na si Zach Shelley Sr. Bagamat may 3 losses sa kanyang kartada itong si Zach, ang mga talo daw na ito ay pawang mga points lamang. At nangyari daw ito dahil hindi siya ang nag-train dito sa kanyang anak. So balit ngayong nagbalik loob na ang kanyang anak sa kanya, mahihirapan na daw po silang talunin ito ngayon. Kaya naman kung mabibigyan daw po ng pagkakataon, gusto nila makalaban si Canelo. Medyo gigil sila kay Canelo dahil lahat po ng British fighter na nakalaban ni Canelo ay tinalo nga po ni Canelo. Samantala sa iba pang balita, Rudy Hernandez, ang trainer ni Junto Nakatani, nangakong magre-retiro na sa pagko-coach kapag natalo daw po ulit si Nakatani sa rematch kontra the monster na Naoya Inoue. Ani Hernandez sa panayam, "If we don't beat Inoue in the rematch, I will never train fighters again. I will retire. I will quit because I really believe in the rematch we are going to kick Inoue's butt." Sa tono ng pananalita ni Rudy Hernandez, may miscommunication nangyari. Hindi daw kasi agad sinabi ni Junto Nakatani kay Hernandez na hindi ganun kalakas sumuntok si Inoue. Sana daw sa second or third round sinabi agad ito ni Junto sa kanya. "The moment Junto told me that Inoue doesn't hit that hard, that was a game changer. I wish he had told me that in the second or third round." Pero sa kabila ng mga usap-usapan na nakaapekto na malaki ang headbutt noong round 10, kung saan naduguan nga po si Junto, nilinaw ni Hernandez na wala itong kinalaman sa kanilang pagkatalo. Ang tunay na dahilan ng kanilang pagkatalo ay noong nabasagan ng orbital bone si Junto noong round 11. People talk about the headbutt. The headbutt was irrelevant. It had nothing to do with the fight at all. The beginning of the 11th round, Inoue hit him with the right uppercut and that was the game changer. That is where we lost. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan.